Dating miyembro ng ABS-CBN ASAP natin to, may matinding pag-amin, ang kaganapan tingnan ng mga detalye. Sa isang interview, tinanong si Paps Fernandez kung nakarehistro sa kanyang pangalan ng Concert Queen of the Philippines, title na ginawad sa kanya noong dekada 80. Pinaghahandaan na niya ang kanyang major concert sa February 2024 kaya't naging pag-uusap muli ang nasabing titulo. Sa kanyang pahayag sa isang interview ay sinabi, "Dapat ba? Huwag mo nang ikwento, baka may mauna pa. Hindi ko alam ang mga bagay na yan. Again, ang nagbigay sa akin yan is si Ate Lods o Sinday Badiday. Thank you Ate Lods, and it got stuck. And back then, of course, I am deeply honored to be called a queen, but hindi ko naman yan sineryoso in my mind because I felt I could do better. I wanna do more. I want to be better myself, and until now, gusto ko mas mahun ko pa ang craft ko. But I'm always deeply grateful because ever since then, nauso yung mga title. Sumaga pa lang in my career, nabigyan ako ng title. So maraming salamat. Parang mas nakilala kasi ako as concert performer. Again, it's something I didn't expect, never really thought about it. Hosting yes, acting yes, singing yes, pero performing in a huge venue, concert-wise, hindi ko na-expect yun. Sometimes, yung unexpected things, yun ang magiging strength mo, dun ka makikilala. 4 na dekada na ang showbiz career ni Paps Fernandez pero 20 taon munang nakalipas bago niya natuklasan ang kalayaan at karapatan na magdesisyon para sa kanyang professional life. Sa dagdag niyang pahayag, in our business kasi, are we ever satisfied? Parang hindi, di ba? We always want to do something more and we always want to better and improve ourselves. Now I get to decide, choose. Dati kasi nung bata ako, parang feeling ko, everybody choose for me and everybody plan for me. But I'm always deeply grateful because ever since then, nauso yung mga titles, so maaga pa lang in my career, nabigyan ako ng title, so maraming salamat. Para mas nakilala kasi ako sa concert performer, again, it's something I didn't expect, never really thought about it. About 20 years ago, na-realize ko na, oh, I have a voice and I can plan pala and I can decide on my own. So I think that was also a turnaround for me personally and career-wise nung mag-umpisa na ako mag-decide. Dati kasi, takot na takot ako mag-decide for myself. Pwede naman pala. May mga pagkakataon na pansamantalang tinalakuran ni Paps Fernandez ang showbiz dahil sa mga personal na dahilan. Pero bumalik siya sa industriya na naging mabuti sa kanya kaya lubos ang pasasalamat niya. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Karel Kong, kay Perla Cruz at kay Ryan Jose. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.